gagawa tayo ng no oven na banana cake with cream cheese filling. Yes po, bake ang cake natin pero hindi sa oven kundi sa kaldero. At extra special pa dahil nagpalaman tayo ng cream cheese. Kaya kahit wala kang oven, walang problema dahil pwede ka pa ring mag-bake. Okay, so unahin na muna natin yung ating cream cheese na palaman. So, meron tayo ditong softened na cream cheese. Ilagay natin sa ating bowl. Ayan. So, softened talaga ha. So, bago ka mag-start, ilabas mo yung cream cheese mo sa room temperature. Tapos, lagyan natin ng all-purpose flour, konting asukal, itlog, at vanilla flavor. And then, i-mix natin na mabuti. And, eto na po siya. Itabi na muna natin ito at gawin natin yung ating banana cake na batter. Okay, para sa saging natin, ang gagamitin ko ay bongolan. So, ganito yung itsura niya dahil ito ay galing sa freezer po. Dahil binili ito, hinog na siya, tapos hindi pa ako gagawa ng ating banana cake. So, sabi ko, ilagay mo na muna sa freezer para hindi siya masira. Ganun talaga, mas maganda na overwrap yung saging na gagamitin mo. And again, kung may saging kayo, tapos hinog na, and hindi nyo pa gagamitin, ay ilagay nyo lang sa freezer para hindi siya masira. So ngayon, buksan natin to. Super malambot na to kasi galing nga sa freezer. Pero yes, maganda yung kulay niya. And mabango. Kaya ito talaga yung ginagamit para sa banana cake. Ang bango nito. Question, pwede bang gamitin yung lakatan na saging? Kung sa pwede, pwede talaga. Pero, mas malinamnam, mas mabango talaga ang bungolan na saging. Tapos ay i-mash lang natin to. Ayan, madali mo lang siyang ma-mash dahil malambot nga siya. And ayan, na-mash na natin. So, next ay gawin natin yung ating buttermilk. So, meron tayo ditong evaporated milk at white vinegar. So, kahit anong brand pwede. Ito ay Datu Puti. Gagawa tayo ng buttermilk. So, i-mixan natin yung evap at ang ating suka. Mix natin yan dyan. Set aside na muna natin ito at mamaya makikita mo, magka-curdle yan. Actually, nagsisimula na siya. Ayan. Okay. So, ngayon, ay mag-mix tayo ng ating dry ingredients. So, meron tayong all-purpose flour, baking powder, baking soda, asin. Optional naman, meron tayong cinnamon powder. Ang bango talaga ng cinnamon powder. Yung iba ayaw ng cinnamon powder, so okay lang na hindi na maglagay. I-mix natin to. Ayan. Next naman ay maglagay tayo ng ating asukal. Meron tayong brown and white sugar. Ayan. Tapos yung ating itlog. Cooking oil. Ayan. Tapos, maglagay tayo ng ating buttermilk. Ayan, makikita nyo nagka-curdle na yan or parang may namumuo. Tapos, ay maglagay tayo ng konting vanilla flavor. And ilagay natin yung ating mash na banana. Tapos, mix natin. Okay, next, ito ay optional. Meron ako ditong chopped na bittersweet na tsokolate. And pwede ka pang maglagay ng nuts, kung anong nuts na gusto mo. Lagyan lang natin ito ng konting harina. Ayan. Para hindi siya lumubog sa ating batter. Ayan. Ayan. So, i-fold lang natin ito. Okay. Fold lang natin yan. Okay. Okay, so ito yung gagamitin natin na ating pan. Ito ay loaf na shape. Tapos, meron tayong pang muffin. Ayan, so maglagay na tayo ng ating cake batter. Okay. So,
naglagay nga pala ako ng parchment paper sa bottom at nag-lightly grease ako para matanggal natin. Tapos, maglagay tayo ng palaman sa gitna. Kita nyo ba? And then, takpan natin ito ng cake batter. Tapos, maglagay pa tayo ng topping. And then next, dito naman. So, same lang yung gagawin natin. Ito yung nagawa natin, isang loaf pan at 5 maliliit. So again, sa mga walang oven dyan, kagaya ko, ang gagamitin natin ay kaldero. So malaki na yung ginamit ko para isahang salang nila. Pero syempre, isi-check natin una, ito talagang una maluluto dahil maliit. So, ito ay na-preheat ko na. So ganito yung setup sa loob. Okay, so ito yung setup natin sa loob ng ating kaldero. Naglagay ako ng mapapatungan na metal. Okay, dapat talaga metal. Tapos, ilagay na natin dito. Mag-ingat dahil mainit. Ayan. So, dito yung ating loaf pan. Tapos, ay takpan natin yan at lutuin natin for 30 to 45 minutes over low to medium-low heat. Pero, i-check natin mamaya siguro mga 25 minutes or 30 minutes kasi dapat natin i-check una yung maliliit dahil yun yung unang maluluto. Okay, after 30 minutes ay nag-check ako. Gumamit ako ng chopstick dahil wala akong barbecue stick. And pagtusok ko, eto na, luto na siya. May mga few moist crumbs ang kakapit pero hindi na siya basa. Tapos ay hanguin natin ito at palamigin. Tapos ay continue lang lutuin yung ating loaf cake. Nag-add ako ng mga 15 minutes. Pero pag check ko, eto nga hindi pa siya luto. So add tayo dito ng mga 30 minutes. And after 30 minutes ay nag-check ako ulit at eto na siya. Hindi na siya basa. So hanguin natin ito at palamigin. Okay, ito yung loaf natin. Medyo warm pa siya. Tanggalin natin yung ating parchment paper. Ang bango-bango. Tapos malambot. Okay, lagay natin dito. Cut natin to. Slice natin sa gitna. Ang bango-bango. Okay. Ayan siya. Kita ba? Ayan yung gitna. Ayan, so tikman na natin. Ito yung ating maliit na banana cake. Ayan yung bottom niya. Ayan siya. Napaka-moist. And tignan mo yung layer ng ating cream cheese. Tapos meron pa sa loob. Ay, kitang-kita mo yung tsokolate, no? Ayan, tsokolate. And hindi siya kang katamis. Pwede mo din itong i-toast kung gusto mo kinabukasan. Gusto mo toasted yung banana cake. Ay, pwede mo siyang i-toast with margarine or butter. Again, kung ayaw nyo mag-steam ng cake kasi gusto nyo talaga bake ang cake, kayang-kaya sa kaldero. Tignan nyo naman yung nagawa natin. And yung top portion ng ating banana cake, brown yung kulay. Eto, gusto ko sana bumuka din, kagaya nito, and medyo brown. Pero, pagtusok kasi luto na, so sabi ko tama na, baka ma-overcook natin. Pero, try natin next time. Pero moist talaga siya.
Kung gusto nyo naman full size, yung isang malaki, pwede din. Pero, syempre, yung cooking time nun, mas matagal. Kung gusto nyo din ng cupcake size, pwede. Pwede mo lagyan ng frosting kung feel nyo. And kung hindi nyo din feel si cream cheese, gusto nyo iba, pwede peanut butter. Or chocolate spread, pwede. And sa packaging, pwede naman talaga na yung plain lang na cupcake liner. Pero, ang cute kasi kapag ganito, napaka rustic and basta mas feel ko siya. Ang ganda, no? So, pwede naman na yung simple lang or ibang kulay. Again, isang loaf pan size ang nagawa natin and 5 maliliit. Kung gusto nyo na loaf pan lahat, oo naman, siguro 2 ang magagawa nyo na ganitong size ng loaf pan. Kung 3, syempre, gamit kayo ng maliliit na loaf pan. So, ayan, sana gustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!